Yo, what's up mga titos and titas? Kamusta kayo dyan? And medyo interesting po ang topic natin ngayon. Alright, so may nabasa po akong isang research na nagsasabing masama po pala kapag less lang yung exposure mo sa araw. Alright? Welcome back mga titos and tita, and siya nga pala yung link ng article or ng book ay ilalagay ko na lang sa description. And napaka-relevant yung topic natin ngayon kasi summer at sobrang init, at sa mga kagaya ko na active and loved outdoors, palagi kaming sinasabihan na wag nang lalabas pag mataas na ang araw kasi nakakasama na, which is totoo naman po na may mga negative effect din po ang pagbibilad sa araw. And for me, medyo di natin nasusunod po, no? Halata naman sa kulay natin, di ba? Alright, so yung pag-uusapan natin ngayon ay mag-focus sa vitamin D. Okay? And alam natin na ang ating immune system ay hindi mag-work without vitamin D. And ito pa yung hard part, mga tito and tita, no? Napakahirap kunin ng vitamin D sa diet kasi only 5 to 10% lang ng vitamin D ang makukuha, assuming na palaging part ng diet mo yung fatty fish, mga organ meats, egg yolks, at alam naman natin na marami sa atin ang hindi ito nagagawa, di ba? So, isang reason is mahal, and hindi naman ito yung usual na kinakain nating mga Pinoy. So, mga tito and tita, saan ba manggagaling yung big chunk ng vitamin D? Alright, so 90 to 95% po ng vitamin D ay manggagaling sa araw. Okay, so hindi naman sinasabi na magbilad kayo sa araw hanggang maluto yung mga balat nyo, no? Yung recommendation ay yung tama lang na pag-i-expose natin sa araw. So, recommended po yung i-expose natin ang sarili natin sa araw, hindi yung direct na direct at sobrang tagal, no? Para di mo na kailangan gumamit ng sunblock para mas ma-maximize mo yung benefit na makukuha mo sa pag-expose sa araw. Kasi ito po 7% ng sun po is UV rays, 39% po is visible spectrum of light, and 54% of the sun rays is infrared potent stimulus of melatonin. So 90 to 95% po ng melatonin ay produce ng interaction between infrared and your skin po. Okay, so yung melatonin din po pala yung nag-i-enhance ng ATP natin, or yung storage and source po ng energy natin. So, in relation po sa mga atleta natin dyan, or sa mga tito and tita natin na want to stay active, be more exposed to the sun po, kasi yung mitochondria natin, or yung cells na in charge para gumawa ng energy natin, is highly affected po ng vitamin D and melatonin. Okay, so again, emphasize ko lang po na if you want your mitochondria to keep on making good energy, that will be very beneficial sa inyo to be more active and more energetic, be more exposed sa araw po. Alright, so dito na lang muna, disclaimer lang po, hindi po ako doctor or dermatologist. This information is galing lang po sa very good source of info na nabasa po natin. Alright, so always seek professional medical advice po if you're having issues sa health. Kwentuhan po tayo sa comment section. Ingat at i-enjoy nyo po ang summer, and hopefully magkakakulay na po tayo once summer is over. Right, joke lang po. Alright, sa mga tito and titas, stay safe, stay fit, and see you on the road.